Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. So, pag-usapan natin itong si Mike Abe, no? Ito may binanggit kasi itong si Mike Abe sa kanyang vlog tungkol kay Vice President Inday Sara Duterte sa pagtutol ni Vice President itong si VP Sara tungkol doon sa desisyon ng Pangulo nating si Bongbong Marcos tungkol dito sa amnesty at itong peace talks nga, di ba? So, kumakalat yan at nag-viral yung video na ginawa ni VP Sara at si VP Sara tumutol at itong si Mike Abe, ito yung content niya. Ako, lagi ko itong pinapanood si Mike Abe dati, no? Ngayon hindi na masyado. Itong si Mike Abe, nire-respeto ko itong newscaster na ito, news anchor na ito. Ngayon naging vlogger na rin itong si Mike Abe. Dati when I started YouTube, si Mike Abe yung aking content, no? Lagi kasi masarap pakinggan, may paninindigan. Pero ngayon si Mike Abe, no? Mukhang hindi siya sang-ayon sa ginawa ng ating Vice Presidente. Which is, I find it also, para sa akin, no, may kamalian rin o hindi may hindi na realize itong si Mike Abe, no? Wala ako sa kalingkingan itong si Mike Abe. Magaling, sobrang magaling ito. Pero as a vlogger, freedom of expression, demokrasya tayo, meron rin akong reaction sa kanyang mga sinasabi tungkol kay VP Sara. Okay? So, ang tanong ngayon, ano ba ang sinabi niya tungkol kay VP Sara? Hindi siya sang-ayon kay VP Sara. Bakit raw itong si Vice President Inday Sara Duterte hindi siya sumunod sa desisyon ni Presidente Bongbong Marcos when it comes to itong ang amnesty at peace talks na hindi sang-ayon si VP Sara, mali raw yun ng ginawa ni VP Sara. Kasi sabi ni Mike Abe, baka nakalimutan ni Vice President Inday Sara Duterte na he is one of the cabinet members and secretary siya ni Presidente Bongbong Marcos as DepEd Secretary, di ba? So, dapat kang sumunod. Kung ano ang magiging desisyon ng presidente, sumunod ka rin. Yan ang sabi ni Mike Abe. Okay? Okay. Sa akin, Sir Mike, no? Pasintabi na Sir Mike ha, nirerespeto kita pero ito yung argument ko tungkol dyan. Si Vice President Inday Sara Duterte, alam niya kung ano yung mga nangyari dati. Alam niya, saksi siya sa mga pangyayari tungkol sa kalaban ng gobyerno sa Mindanao because she is from Mindanao. And noon pa, yung peace talks na yan at yung amnesty na yan, nakaka-apekto yan. Kasi itong mga kalaban ng gobyerno natin, itong CPP, NPA, wala na silang leader. Patay na nga si Joma Sison, di ba? Wala na. Konti na lang sila. At the same time, itong amnesty at itong peace talks, alam yan ng ilan sa ating mga kasundaluhan at itong si VP Sara na gagamitin lang itong peace talks at itong amnesty para maging malakas sila ulit. Di ba? Oh. At doon ako na-trigger na si VP Sara ay dapat sumunod lang sa presidente. Hindi yan dapat ganyan, Mike. Oh. Ikaw, for example, ikaw, Mike, ikaw, isa ka sa kabinete ni PBBM. Papayag ka lang ba? If sa tingin mo merong kamalian sa mga desisyon, papayag ka lang ba? Na hayaan nyo lang ba ang presidente na mag-decide ng ganyan? Hindi ka mag-voice out. You have to voice out. Mike, Sir Mike, hindi kasi typical na government official itong si VP Sara na sunod-sunuran laman, sip-sip laman kagaya ng Kongreso. Hindi ganito si VP Sara, Sir Mike. Hindi siya ganyan. Si VP Sara, kung sa tingin niya what is right, you have to voice out. Okay? Itong si VP Sara at itong si Presidente Bongbong Marcos,
bago yan sila nagka-unity, may agreement yan sila. Ha? May agreement yan sila to the point na magtulungan sila. Kung ano yung idea ni VP Sara, pwedeng isuggest niya yan. Hindi naman, si VP Sara naman, hindi naman siya namimilit. Humiling lang si VP Sara. Sabi mo nga pa sa vlog mo na si VP Sara, bakit pa siya gumawa ng video? Hindi ba pwede magsulat siya ng letter? Mali ka doon, Mike. Kung susulat si VP Sara ng letter na sila lang dalawa makaalam, that's not being transparent to the taong bayan. Si VP Sara, dapat isa publiko niya yan, dapat mag-video siya para malaman ng lahat ng taong bayan na ganyan ang kanyang idea. Hindi niya pinahiya si Presidente Bongbong Marcos. She was just transparent sa lahat ng taong bayan na ganito yung aking idea. Sana kasi Mike, itong si VP Sara is boses rin ng masa. At alam ko, some of the taong bayan, especially yung nabiktima dito sa mga kalaban na ito, alam nila na gagamitin lang. Demokrasya tayo, di ba? Pero kung ayaw ni Presidente Bongbong Marcos, ang hiling ni VP Sara na wag nang makipag-peace dyan at wag nang magbigay ng amnesty, hindi naman namimilit si VP Sara. At least she voiced out it already. 'Di ba? Walang mali, Mike. Walang mali sa ginawa ni VP Sara na nag-video siya. Alam niya yung presidente ay super busy. Dalawa yung purpose niyan. Direct to the people yung mensahe at direct kay Presidente Bongbong Marcos. Magkaibigan sila. Pwede yan isulat. Pero at that time, as far as I know, nagka-COVID si PBBM. 'Di ba? So mas mabuti yung ginawa niya, transparent siya at direkta. Pero kung ayaw ni PBBM, hindi naman namimilit si VP Sara. Okay? So sabi mo one of the cabinet members si VP Sara at si VP Sara rin ay secretary niya. Dapat sumunod kung ano yung desisyon ng presidente. So, are you trying to say, Mike, if kabinete ka, kung isa ka lang secretary, wala ka ng right sa sarili mo? Kaya nga, inappoint ka bilang secretary, kaya nga inappoint ka bilang kabinete ni Presidente Bongbong Marcos kasi magaling ka. Ganyan yung concept, Mike. Ha? Magaling ang isang tao, kukunin ko itong secretary because may sarili rin itong idea. Hindi yung kukuha ako ng secretary para sunod-sunuran lang sa akin. Hindi ganun, Mike. Mali ka dun. Kung secretary ka, sunod-sunuran ka na lang sa presidente kahit mali. Hindi yun ganyan. You have your own idea. Tao ka. May sarili kang idea na pwedeng tutulong ka sa presidente. Kaya nga kumuha si Presidente Bongbong Marcos na mga sekretaris na mga magagaling para makatulong sa kanya. Ganyan ang ginawa ni VP Sara. Na-understand mo, Mike? Yung aking argumento? So mali yung sinabi mo, Mike, na ikaw ay isang gabinete. Ikaw ay sekretary. Dapat sumunod ka kung ano yung ano sa presidente. Mali yun. Kung ganun pala yung prinsipyo mo, Mike, kung ganun pala yung ideya mo, kumuha na lang si Presidente Bongbong Marcos ng mga robot, mga AI, sunod-sunod na lahat. Kung ano ang sasabihin ni PBBM, sunod na lahat. Pero at the end of the day, si PBBM rin ang masusunod. Pero they are welcome to give suggestions or to give opinions itong mga kabinete natin. Yun lang ang aking punto dito, Mike. Walang mali sa ginawa ni VP Sara. Nag-video siya para kasi si VP Sara hindi ito kagaya ng ibang politiko na magsip-sip lamang. Mike, alam ko naman, Mike, hindi mo ito papanoorin itong vlog ko kasi sino ba naman ako? I'm just a little vlogger, no? Pero
sinagot ko lang ito. Baka mayroong mga audience dito na nanonood rin kay Mike Abe na gusto kong malaman nyo na ganito yung aking reaction tungkol sa kanyang sinabi. Hindi naman ito aabot kay Mike Abe eh. Hindi ito aabot kay Mike. Kasi taas na itong tao eh. Magaling ito eh. Oh. So, yan lang. Naging, nagre-react lang ako dahil kahit idol kita, kahit magaling ka, ha? Pero susuplakin pa rin kung hindi ako nagustuhan yung opinion mo tungkol dyan. O, kaya nga, Mike Abe's opinion, no? Hindi ako nangialam. Ito, akin rin itong opinion. Okay? Para sa akin, mali ka. That's my own opinion. Pero para sa iyo, tama ka. O, hindi kita, pabayaan kita dyan. Ha? Pero, gusto ko lang malaman sa aking mga audience na para sa akin, mali si Mike doon. Okay? So, yun lang po. At, suportahan niyo si Mike Abe, ha? Magaling itong si Mike. Pero merong mga bagay, mga sitwasyon, mga balita na sometimes hindi ako pabor sa kanyang mga sinasabi. Okay? So natural lamang yan. Okay? This is what do you call this? A friendly and hindi naman ito debate. So this is a friendly and sharing my own opinion sa ano ang kanyang reaction tungkol sa kay VP Sara. Okay? So, guys, see you in my next video at have a great day and siguro mag-live tayo mamaya. Okay? So, mabuhay ang Pilipinas.